Hey, what's up? Kumusta mga idol? Ngayon nga ay may panibagong pag-uusapan naman tayo. Bago tayo magsimula ay shoutout muna kina Justin Maligaya at Caldea family ng Rojas Capiz. Maraming salamat sa panonood mga idol at sa inyo lahat mga idol, shoutout po. Well, hindi na nga natin to patatagalin pa. Kung bago ka sa aking channel ay welcome sa J-Zone TV. Ngayon nga ay nanganganib ang Alab Pilipinas na hindi ma-defend ang kanilang kampyonato sa Asian Basketball League matapos nga silang matalo sa Game 1 ng Best of 3 series nila kontra sa Hong Kong Eastern Lions sa score na 90-88 noong Biyernes, March 30 na ginanap sa home court ng Alab Pilipinas sa Hoop Center sa Lapu-Lapu City, Cebu. Isang talo na lang nga ay mawawala na sila ng tsansang ma-defend ang kanilang kampyonato. Buong laro nga ay lamang ang Alab Pilipinas na umabot pa nga na 15 points ang lamang nito. Ngunit hindi nga nagpahuli ang import ng Hong Kong Eastern Lions na si Odarian Bassett na kumana ng 29 points sa buong laro kontra sa Alab Pilipinas. Hindi nga siya nagpapigilan ng kahit sinong Alab Pilipinas players kahit na nga kumpleto ang lineup nito. Come from behind nga ang buong storya ng laro na ipinanalo ng Eastern Long Lions. Samantalang pinangungunahan nga ni Rinaldo Balkman ng defending champions na Alab Pilipinas na nagtalaman ng 30 points, 13 rebounds, 7 assists. Ngunit hindi nga ito sapat upang makuha ang panalo. Matatandaan nyo nga mga idol na noong nakaraang taon ay kampyon ang Alab Pilipinas na parte nga nito ang best import na si Justin Brownlee na ngayon na naglalaro sa Lebanon. Noong nakaraang taon rin ay na-approve pa lang ang isang kupunan na kumuha ng 2 imports at yun nga ay sina Rinaldo Balkman at si Justin Brownlee. Samantalang ngayon nga mga idol ay 3 na ang import ng kada kupunan. Ipinalit nga kay Justin Brownlee ay sina 7'3" center na si PJ Ramos at 6'7" forward na si Brandon Rosier. Dahil nga sa pagdagdag ng isa pang import ng Alab Pilipinas ay inaasahan itong maging dominante ngayong season ng ABL, ngunit parang iba nga ang naging resulta nito. Matapos nga nitong matalo kontra sa Eastern Long Lions ay natamo nila ang ika-5 talo at isa pa nga dyan ay sunod-sunod rin ang pagkaka-injured ng mga key players ng Alab Pilipinas. Kung ako nga ang tatanungin nyo mga idol ay talagang mahihirapan ng Alab Pilipinas na maidepensa ang kampyonato nito dahil sa pagkawala ni Justin Brownlee. Hindi ko naman sinasabing mga idol na hindi nila kaya, ngunit 1-0 na nga ang standing nila ngayon, pero bagamat ganun pa man ay may tsansa pa rin sila sa Game 2. Matatandaan ngang mas mabilis ang pace ng laro ng Alab Pilipinas noong nakarang taon dahil gumagamit nga sila doon ng small ball at dagdag pa nga rito ay ang scoring ni Justin Brownlee na higit sa lahat ay maaasahan pa sa mga clutch moment. Sadyang malaki talagang kawalan ang pagkawala ni Justin Brownlee sa Alab Pilipinas. Samantalang ngayon nga ay tumaas ang height ng Alab Pilipinas dahil sa pagdagdag ni PJ Ramos at iba pang mga players, ngunit bumagal naman ang laro ng Alab Pilipinas sa aking obserbasyon mga idol. Ngunit kahit ano pa man ang mangyari sa Alab Pilipinas, matalo man sila o hindi o maidepensa ang kampyonato, ay patuloy sana nating suportahan ang kupunang ito. So yun mga idol, hopefully nga ay manalo ang Alab Pilipinas sa Game 2 para may do or die pa sila sa Game 3 at balik nga ang home court advantage sa Pilipinas. So yun mga idol ang video natin ngayon. Again, this is J-Zone TV. Don't forget to click subscribe at i-click nyo rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads natin. So yun mga idol, maraming salamat sa panonood.